Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. No? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis, harapin po ninyo yung katotohanan. Magpakita sa mismong paglilitis at hindi lang magpunta sa Senado. Para kay House Prosecution Panel Member at Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, yan ang dapat gawin ni Vice President Sara Duterte na nahaharap sa impeachment trial bunsod ng mabibigat na aligasyon laban sa kanya. Nagtungo sa Senate of the Philippines araw ng Martes, July 7 ang Vice Presidente para pulungin ang kanyang defense team. Ilang oras ito bago ang day 2 ng kanyang impeachment trial. Again, ang sabi niya ho kasi, I think she's here to support the defense panel, no? But hindi ho siya cheerleader nito pong impeachment proceedings po na ito. Siya po yung nasasakdal, siya po yung akusado. Di ba? She has to be here for herself, not to support anyone else or not to support her defense panel. Yan din ang posisyon ng isang tagapagsalita ng prosekusyon. So the public is not interested in that status update. The public is interested in evidence. The public is interested in her answers to the long-standing questions 2 years nang tinatanong ng taong bayan. May pasaring naman si House Prosecutor Ridon sa Vice Presidente matapos nitong ipahayag na she will be bloodied but unbowed. Tila kinuha ang pahayag sa kilalang tula ng English poet na si William Ernest Henley na may pamagat na Invictus. Well, instead of Invictus, kailangan maghanda papunta Convictus. Tanong naman ni House Prosecution Panel Member at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, bakit laging bloody ang script? Date pa nito, impeachment trial ang issue at hindi action movie. Sasagutin ba o hindi ang ebidensya o puro drama na lamang? Para naman sa lead public prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, nasa desisyon ni VP Duterte ang pagharap sa paglilitis. It's her prerogative. Samantala, hinihiling naman ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na isapina si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President para sa July 13, 14 at 15 na impeachment trial. Ito ay upang tumestigo para sa article of impeachment na grave threats at inciting to sedition. Nadetene si Lopez sa House of Representatives noong November 2024 matapos patawan ng contempt ng House Good Government and Public Accountability sa gitna ng ginagawang pagdinig sa umaning maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Kasunod nito, bumisita si VP Duterte sa Kamara noong November 23, 2024. Ito'y ng petsa kung kailan niya isinagawa ang isang virtual press conference matapos tangkain ng mga otoridad na ilipat ng detensyon si Lopez mula Kamara patungo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Sa naturang virtual press conference, binitiwan ng pangalawang Pangulo ang kontrobersyal na pahayag at umani pagbabanta sa buhay nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker late Representative Martin Romualdez. Bukod kay Lopez, hinihiling din ang prosekusyon na isapina si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.